Hello, magandang hapon. So kahapon 'no, karugtong ito, hindi ko na i-compress sa isang video kasi mau-overtime tayo. Nire-record ko lang kasi yung nangwawasak ng mga motor na nakapark kasi na-demonetize yung isang video ko dun, kaya inulit ko uli. Then ito naman, nagva-viral ito. Hindi ko na ipi-play yung mismong video dahil I'm sure napanood niyo na yung mismong video nito, 'di ba? Ito alam niyo ba 'to? Nalilito ako dito kasi do sa unang video na pinasa sa akin, naka-caption, PWD daw ito, sabi. Sabi dito, ayan yung caption. Pasikatin natin itong mga to, ginulpi nila PWD kasi kita naman sa ginugulpi nila na wala sa katinuan. So, PWD daw ito. Ayoko na i-play ha, pero alam niyo na yung nangyari dyan. So, ito yung unang nag-viral na caption. Kahapon nireakan ko to, ito lang eh. Then, buti na lang dinimonetize yung video. Naantay nating ilabas sa ABS-CBN News. Ito yung report sa ABS-CBN News. Natin. Play natin to mga mina. So, alam na natin nangyari dyan. Dito tayo sa may mismong report na. Para malaman natin yung official na details. Galing ito sa ABS-CBN News ha. So, meaning medyo okay yung source. Mga kapamilya, nasa pool sa video ang panggugulpi ng dalawang lalaki sa isa pang lalaki na nangharas umano ng estudyante sa Quezon City. Labis ang galit ng kaanak na nabugbog. Anila, dapat ipinaubayan na lang sa otoridad ang pagresolba sa insidente. Sa video nakuha ng isang Ko muna, bawal ito eh. concerned citizen, makikita na na-corner ng dalawang lalaki ang isa pang lalaki na nahubuan na ng salawal sa Barangay Immaculate Concepcion, Quezon City, Huwebes ng umaga. Pinagmumura, pinaghahampas ng kahoy, pinagatadyakan at pinagsusuntok ang lalaki na umiiyak at nagmamakaawa hanggang sa tuluyang makawala at makatakbo. Ang bugbog saradong lalaki nang haras pala ng isang grade 3 pupil na agad nakapagsumbong sa kanyang tatay. Natural instinct ng ng tatay. Kahit sino naman. Hindi ko sinasabing, ito na naman ha, nandito na naman sa'yo. Dapat pinubaya sa, yes, by the book, no? Hindi naman mali yun na dapat ipangubaya sa batas. Pero, yung action ng isang tao, sometimes may intindihan mo eh. Kung bakit niya nagawa eh. Isa ito yun sa mga ganon. Bagamat agree ako na kailangan talagang idaan sa batas. Pero hindi mo masisisi yung tatay. Again ha, hindi ko sinasabing tama yung ginawa nila. Pero naiintindihan ko. Yun ang ibig ko sabihin. Nakita sa video na dalawang lalaki ang rumesmak na tatay at ninong ng estudyante. Before po nangyari yun, yung biktima, yung napapanood natin na sinasaktan is involved sa sexual harassment ng isang minor, which is anak nung nananakit. Yun po yung simula noon. Bigla siyang inakbayan at pinagahalikan. Natakot na yung anak ko, umiiyak, hinatak niya po. Nilabas niya po yung ari niya. Bilang tatay, Kayo, bilang tatay, actually kahit pa mukhang hindi yata gawain na matino yun, baka talagang PWD. Pero just for the sake of argument na PWD yun, I think hindi mo rin naman masisisi. Magsisink in din naman yun na mali nga yung nagawa ko. Pero yung initial reaction kasi, lalo na pag ang involved ay yung anak mo, kayo mga tatay, no? Ganun ang ginawa do sa anak nyong babae. Baka same or mas malupit pa yung gawin nyo. Again, hindi naman sinasabing tama yun, pero natural reaction yun eh, lalo na mahal mo yung anak mo eh, di ba? masakit po sa akin yun. Kaya nagawa ko man po yung pananakit dahil po, bugso na lang po ng damdamin. Una hindi niya rin naman gusto yun eh. Pero again, kung meron ng pagbayaran, kailangan pagbayaran din. Pero kung
Kung talagang mailulusot yun, sana mailusot. Namin ko yun. So bilang isang godfather, ninong ng bata, syempre, kaya nga pangalawang ama, para gabayan at tulungan din kung ano yung nangyaring sitwasyon. Dinala sa kustudiyan ng Kamuning Pulis ang nangharas na lalaki at doon siya pinuntahan ng kanyang lola na labis na nag-alala sa kanyang sinapit sa kamay ng dalawang nambugbog sa kanya. Sobrang pananakit ang ginawa nila sa PWD na ilang PWD nga. Pero bakit may posas din si nanay? Oh, may posas siya, oh. ang ginawa nila sa Ba't may posas din siya? PWD na ilang balik na po sa mental yun eh. Reklamo Pero kahit ganon, bakit hinahayaan nyo naman kasi na lumabas? Ito yung sinasabi ko, no? Same argument as yung PWD na quote-unquote na nagmodus do sa isang restaurant. No? Syempre, hindi mo naman makokontrol din yung bugso ng damdamin ng tao eh. May mga taong may intindihan yan. Kaya lang, may nangyaring hindi maganda kasi na mahirap siyang intindihin. Siyempre mas mas mangingibabaw yung concern nung ama doon sa anak niya kaysa concern sa apo mo. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko na may intindihan naman kayo pero hindi nyo kasi iyaya ang buong mundo. 'Di ba? Kung magawa man yung yung sa anak mo yan or apo mo, lola niya daw ikaw mag-intindi kasi yung mga tao kasi hindi nila naiintindihan. Yan ang nangyari. Kung magsusorry sa'yo, tanggapin mo. Kasi talaga namang nakapangharas yung yung apo mo Mahirap kasing tanggapin yun na, natin, baliwalain natin kasi PWD naman. Palagi na lang bang ganyan? Paano kung may magpapanggap na PWD? Para lang makapangharas kung, di ba? Kaya nga, responsibilidad mo rin yung apo mo. nila Hindi kasi sa lahat ng oras kasi iintindihin eh. 'Di ba? Okay lang sana kakampi ako ni Lola dito. Kung halimbawa wala namang ginagawa yung apo niya, no? May sa isang sulok lang, gumaganon-ganon lang or tinitingnan lang yung mga bata na dumadaan. Tapos bigla siyang ginulpe. 'Di ba? Yung walang ginagawa. Yun talaga, kakampi ako ni Lola doon. Pero yung, may ginawa din kasi Lola eh. Kahit na sabihin mong PWD, di ba? Alam naman natin, hindi rin naman talaga responsable yung taong may ganon, no? Sa ginagawa niya. Kahit nga sa korte na-absuelto yan eh. Pero yung sakit na malaman mo na manyak yung anak mong maliit sa isang tao, I think hindi mapipigilan yung bugso ng damdamin nun ng pagiging PWD kahit alam mo na dapat unawain. 'Di ba? Kung ako kung may responsibility dito at kung sinong dapat sisihin sa nangyari, dapat yung guardian nung PWD. Wala kailangan nyo talagang anuhin eh. Ngayon, kung sasabihin nyo, no, kasi nagtatrabaho din ako, hindi ko mabantayan. Nakalabas yan at may nangyari dyan sa apo mo. Kailangan mo magpatawad. Kasi talagang nakaabala eh. At pag nagpatawad ka, may intindihan ka din naman na, sorry nay, wala ganun talaga eh. Diba? Ako nagiging patas lang ako kasi mamaya may magsasabi, hindi, PWD, kailangan intindihin. Palagi na lang bang ganun ang gagawin? Dapat nga naman, palaging ganun, intindihin. Kaya lang syempre, may feelings din yung yung hindi PWD eh. 'Di ba? Para kahit papaano,
sa nangyaring yan, ano, parang eye-opener din ito kay Lola eh. Na hindi niya nahahayaan yung anak niya or yung apo niya na palisaw-lisaw sa labas. Kung ganon. Ngayon, kung paano niya gagawin yon, eh, hindi natin alam. Pero kailangan talaga pag-ingatan mo yung apo mo na hindi mapahamak. Nangipo daw. Meron naman ho tayong mga ahensyang pwedeng dalan. Pwedeng dalhin sa barangay, sa kapulisan. Di bahala na po ang mga pulis. Para silang pumalo ng aso, hindi ko maintindihan. PWD po yung kuya ko, hindi po hayop. Nagkulang po kami pero sumobra po kasi sila eh. Ang sakit po sa damdamin, di po namin matanggap talaga. Sakit din daw sa damdamin nila. Eh paano yung ano, yung bata na nagka-trauma sa ginawa ng ano? Hindi rin ko rin alam kung paano babalansehin eh. Yung bata, nag-aaral yun. Kailangan talagang lumabas ng bahay yun. Eh yung ano nyo, yung kapatid mo or yung apo mo, 'di ba? Kung lalabas man ng bahay, dapat may bantay yon if ever. Ngayon, kung sasabihin nyo, eh hindi namin magagawa yun eh. Hindi eh, obligasyon nyo kasi yun eh. Yun lang ang tanging paraan na just in case na may ginawa yan, ay maiintindihan agad ng tao. Na, oy, pasensya na po kasi PWD po yung kapatid ko. Halimbawa may ginawa siyang ganun ano, nakabantay ka naman. Pasensya na po PWD po to. Maaagapan mo agad. 'Di ba? Dahil sa bugso na rin ng damdamin, nasaktan ng lola sa presinto ang dalawang lalaki na nambugbog sa apo. Nabigla ko. Ginanyang ko po dito. 'Di ba? Kahit ikaw din, Lola. Oh. Kahit ikaw din pala, Lola eh. Sa bugso din pala ng damdamin mo eh. Nagagawa mo pala yun eh. How much more na sila pa kaya? Bata yung minanyak nung apo mo. O di na back to you katuloy, Lola. Naiintindihan mo na ngayon. Ikaw pala, may bugso ka rin pala ng damdamin eh. Ito yung sinasabi ko na kailangan mag-unawaan talaga. Di ba, men? Eh, si Lola, nagawa niya rin. Kaya pala siya may posas. Ako, ginanyang ko po dito, ginanyang ko po. Naganyan ko siya kasi nabigla talaga ako. Di ba? Ganun din yun, Lola. Ikaw, naranasan mo din pala na nabigla ka. Nakita ko sila, iniisip ko yung apo ko, paano nila ginulpe. Mahaharap sa reklamong child abuse ang nangharas na lalaki. Habang slight physical injury ang inihaing reklamo laban sa dalawang nambugbog at sa ginang na nanakit sa kanila. Mula po Mag-anuhan na lang, mag-arigluhan na lang kayo. dito sa Quezon City, Christopher Sitson, Mag-arigluhan na lang kayo. Yan ang pinakamaganda niya, mag-usap kayo at sa susunod, wag na maulit yung mga nangyari. Nakuha naman sa usapan yan eh. Parehas namang may pagkukulang. Pero yung pinagmulan talaga, I'm sorry no. Hindi nyo naman kasalanan na maging PWD yung miyembro ng pamilya nyo. Kaya lang, responsibility nyo kasi yun eh. Di ba? At ang responsibilidad din naman ng publiko, once na naunawaan na yung kalagayan nung apo nyo or nung kapatid nyo, ay intindihin. Eh, ang problema, parang naging confident kayo na pwede lang siyang gumala-gala dyan eh. Not knowing na, yun nga, eh paano kung nakapanggahasa yan? Baka hindi lang bugbog ang maranasan ng apo nyo, di ba? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat.